Isa ka ba sa mga freelancers or sponsor ng travel pero hindi alam kung anong documents na need i-prepare? In this video, we're going to talk about it, so keep on watching! Hi! I'm Gertie, 24, a travel and tours owner, and welcome to our YouTube channel! This is part 2 ng aming international requirements vlog. So kung hindi nyo pa napapanood yung aming first vlog regarding requirements, nag-discuss ako guys last week ng aming employee and business owners na requirements. So I will link down below sa aming description box yung previous video para mapanood nyo muna. First, we will going to talk about kung ano ba yung mga documents na kailangan if you're freelancers. First documents na kailangan mong i-prepare if you're freelancer is any documents na katunayan na working ka as freelance. So dito guys, medyo general siya. Depende kung anong klaseng freelance ka. So I have client before na IT sila, so remote yung work nila. Then I have client before na digital artist siya, graphic artist, and meron din akong client dati na virtual assistant siya. So, very remote yung work nila. And then, tinatanong nila ako that time, ano nga naman yung mga documents na hindi nilang i-prepare. So, yun yung first, kailangan mag-provide na matibay na documents na katunayan na freelancer ka. So, this time, ang pinakamatibay natin is yung certification sa BIR. Siyempre, kailangan pa rin natin magbayad ng tax kahit na freelance tayo. In this case, mapapatunayan natin na talagang legit tayo na ang source of income natin ay freelance. Second documents is kailangan pa rin natin mag-provide ng bank statement or proof na meron tayong kakayahan to travel. So this time, I suggest na at least sana 35,000 minimum laman ng bank mo, and mag-provide pa rin tayo ng tinatawag nating cash on hand or pocket money na at least 20,000. Third one, ito yung hindi siya applicable sa lahat, but if applicable to sa'yo, please mag-prepare ka. So, yung third natin is yung Certificate of Employment. Kasi sometimes sa mga freelancer natin, nakakahingi sila ng Certificate of Employment nila dun sa tinatawag nilang parang boss nila or manager nila or client nila. So, this time, pwede kang manghingi. So, parang letter lang siya na katunayan na working ka sa kanila as freelance. So, parang kung sa employed, matatawag natin tong Certificate of Employment. Pang-apat is ito naman, hindi rin siya applicable sa lahat. So, minsan kasi hinahanapan ng parang leave of absence or ID, mga ganyan. So, this time, hindi mo naman kailangan ipilit kung hindi naman talaga applicable sa'yo yung leave of absence. So, dito, may client ako before dahil nga super freelance siya and sanay na siya dun sa kanyang schedule. Ang ginawa niya is nag-create siya ng sarili niyang calendar every month. So, parang siyang employed pa rin na inalaw niya yung sarili niya na itong date na to is naka-leave ako. So, parang nag-create siya ng calendar niya. Ito yung pinakita niya sa immigration na sinabi niya, sir, ito po yung calendar ko, which is, etong date na to, simula dito, ay naka-on leave po ako. So, I have no clients and hindi po ako mag-accept ng kahit na anong work dito. So, yun, parang isa siya sa patunay na talagang naka-leave ka doon sa travel mo mismo. And last one, syempre, kapag freelancer ka, kailangan pa rin, kumpleto pa rin yung itinerary mo, may round trip kang ticket, and syempre, legit pa rin yung mga documents mo na dala. So, yun pa rin naman pinakamahalaga sa lahat, and syempre, valid yung passport mo, diba? So, ayun siya. And kung magbibigay naman ako ng tips sa mga freelancers natin dyan, I suggest na if first time ka, tapos solo ka pa, and naisipan mo mag-international travel, so, medyo scary siya sa part ninyo. Kailangan kasi you have enough knowledge talaga pag magta-travel. So, I suggest na mag-under po kayo ng kahit na anong agency, kahit hindi po sa amin. So, kahit sa ang agency sana, para at least matulungan kayo na mag-asikaso ng mga documents ninyo para di kayo ma-offload at hindi rin masayang yung pera ninyo. Then, isa pang tips sa inyo is make sure na may mga documents kayo na katunayan na ongoing or yun yung source of income ninyo, yung pagiging freelance ninyo. Kasi hahanapan kayo for sure ng immigration ng proof of income. Kasi medyo scary daw yung mga freelancer kumpara sa mga may business or sa mga employed. So, careful lang doon. Kaya
pinaka-maigi talaga, mag-agency kayo para ma-check pa rin yung mga documents na need nyong i-prepare. If sponsor naman yung travel mo, these are the requirements na need mong i-prepare. First requirements na need mong i-prepare is yung tinatawag nating Affidavit of Support or yung AOS. Which is, ang dami nagtatanong kung paano ba ito kuhain, paano ito gawin, or ano yung details nito. So, magbibigay ako ng 3 instructions kung paano kayo makakakuha ng Affidavit of Support. Bago ako magbigay ng instructions paano kuhain yung Affidavit of Support, alamin po muna natin ano ba yung AOS. Affidavit of Support is kinukuha po siya ng isang tao pag wala po siyang kakayahan na mag-travel or means to travel. Ibig sabihin po, yung mga walang work or mga student na nag-aaral pa, and then mga senior citizen, yung mga parents natin na hindi talaga tayo yung gagastos ng travel natin. So this time, para makapag-travel po tayo, kailangan po natin ng Affidavit of Support na mapapakita sa immigration. So yung Affidavit of Support na yon, ito na nga po, yung number 1 is applicable lang po siya kapag po kamag-anak nyo po yung magbibigay po sa inyo ng support. So this time, yung word po na kamag-anak, yun lang po. So hindi po siya pwede sa kaibigan, tropa, or kahit na sino, ka-workmate, diba? Or kahit na sinong kakilala mo, hindi siya pwede. Kamag-anak lang po siya. Okay? So, applicable dito yung kapatid mo, pinsan mo, tito mo, ayun po yung mga applicable. Okay? Kapag po kamag-anak mo yung mag-i-sponsor sa'yo, pwede po kayo kumuha ng Affidavit of Support. Then, may follow-up question pa yun, guys. Kasi, what if yung kamag-anak mo nasa ibang bansa or yung kamag-anak mo nandito sa Philippines? So, ang follow-up pa natin yan, 2 pa yan. So, kapag yung kamag-anak mo ay nasa ibang bansa at i-sponsoran ka niya, this time, matrabaho po yung pag-process ng AOS. Kasi, haba pa yung process na to, guys, kasi kailangan pa niya na kumuha ng Affidavit of Support dun mismo sa embassy ng Philippines kung nasaang bansa pa siya. Then, ipapadala niya pa yun dito sa Philippines. So, mahaba pa siyang process. Then, if yung sponsor mo naman is nandito sa Philippines, kamag-anak mo, I suggest na samahan ka niya sa travel. Okay? Mas matibay kasi yon. Compare na ikaw lang yung aalis, then i-sponsoran ka niya na nandito siya sa Philippines. So, I have client before na family member niya to, pinsan niya, and i-sponsoran niya. So, this time, parang super close sila talaga ng magpinsan, and walang ang work yung pinsan niya, which is kasi student, and then siya, working siya. So, ang ginawa niya, guys, ini-sponsoran niya yung pinsan niya na yon. Siya nagbayad ng lahat, pinrocess nila sa attorney, pinatatakan nila to, pinanotaryohan nila ito, and then sinamahan nyo or 2 sila pumunta ng Hong Kong. So yun, guys, okay po yung ganon. Okay? So yun po yung 2 need po natin kapag i-sponsoran po tayo ng kamag-anak natin. Second naman, if ang sponsor mo is yung parents mo or asawa mo or anak mo. So this time, marami nagtatanong kung need ba ng Affidavit of Support pag ganito yung relation mo sa tao. So ang sagot po dyan is not necessary na po. Okay? Tinatawag po natin kasi sila na first degree relation. So applicable lang po siya kapag sa parents mo, sa asawa mo which is kasal, and anak mo po. Or biological na anak mo. Okay? So, kapag ito po yung mga i-sponsoran natin, no need na po na mag-provide po tayo ng Affidavit of Support. Ang kailangan po lang dito is yung proof ng relation mo sa tao, which is pinakamatibay is yung tinatawag nating birth certificate. Then, bank certificate mo or bank statement mo nakatunayan na kaya mo talagang i-sponsoran yung mga kasama mo. Ang pangatlo naman, if ang sponsor mo ay boyfriend mo or girlfriend mo. This time naman, may 2 category. So, yung first is kung nasaan yung partner mo, at yung pangalawa naman, kung Filipino ba or foreigner yung boyfriend or girlfriend mo. Ika-categorize natin to, guys, sa boyfriend and girlfriend. Ibig sabihin, hindi kasal, hindi mag-asawa. So, dun tayo sa first, yung tanong na kung nasaan ba yung partner mo. So, magkaiba kasi ng documents na need i-prepare kung nasaan lugar yung partner mo. So, minsan kasi nasa international, iba yung documents nun. Halos same lang kapag dun sa una kong nabanggit na kailangan din mag-provide ng Affidavit of Support na manggagaling pa dun sa embassy kung nasaang bansa siya at ipapadala pa siya sa'yo. Then, yung pangalawa naman, kung nandito sa Philippines yung boyfriend mo, I suggest na samahan ka niya sa travel. At kung magkasama kayo sa travel at i-sponsoran ka ng boyfriend or girlfriend mo, medyo hindi siya pwede.
it depends kung fiancé na kayo or soon to be married kayo. Kasi guys, pag tinanong kayo ng immigration and sinabi nyo na boyfriend pa lang, and what if sabihin nyo 5 months pa lang kami? So parang questionable na 5 months, ganun, mag-i-international travel. Minsan kasi kailangan i-double check ng IO. And sometimes kasi doon pumapasok yung mga human trafficking. That's why they're very careful din talaga. So, kung matagal naman kayo, like live-in together na kayo, then let's say 5 to 12 years na kayo in a relationship and soon to be married na kayo, possible yon, pwede yon, okay? But if sabihin natin 1 year pa lang kayo, then or pinaka-worst months pa lang kayo, medyo red flag siya sa immigration, to be honest. Kahit na mag-provide ka ng affidavit of support, remember sa nabanggit ko kanina, ang kailangan lang mag-affidavit of support sa'yo is kamag-anak mo or asawa mo. Or asawa nga, no need na. So, ayun siya. Then, yung pangalawa naman is yung tinatawag natin na ano ba citizen ng partner mo. So, may mga inquiry kasi kami na natatanggap din na foreigner yung boyfriend nila and yung iba naman na nandito sa Philippines yung boyfriend nila. Ganon siya. So, dun tayo sa sa foreigner. Pag foreigner kasi yung boyfriend mo, guys, then i-sponsoran ka niya, pero nandun siya sa ibang bansa, medyo mahirap. Okay? Kasi kailangan ng katunayan eh. So, mas better siguro na pumunta muna siya ng Philippines, then dalawa kayo ang umalis. And make sure na matagal na nga kayo. Kasi minsan, red flag or masasabi natin na medyo hindi ganun ka-okay sa IO kapag sinabi natin 5 months pa lang yung boyfriend mo and gusto kanyang pumunta agad ng ibang bansa. So parang kailangan din tayong ingatan ng immigration kasi doon na lumalabas o pumapasok yung mga hindi magagandang sitwasyon pa ibang bansa. So ayun siya. Kapag naman yung partner mo is Pinoy, yun nga tulad na nabanggit ko kanina, mas okay yun, basta samahan ka lang niya sa travel niya and dapat matagal na rin kayo, ganun. Para at least hindi na ma-question yung relationship ba ninyo. At yung tips ko naman sa mga sponsored yung travel nila, international, same lang din ng freelance kasi medyo mahirap yung gantong situation. I suggest talaga mag-under kayo ng agency kung first time kayo and solo pa kayong alis. Or kung may kasama kayo or kasama niyo yung sponsor ninyo, I suggest na mag-under po kayo ng agency. Hindi lang naman kasi ano yung agency, isipin nila na sayang yung pera, medyo mahal, ganto ganyan. But guys, yung protection at safety ninyo sa travel, pinaka-importante siya. And at the same time, yung knowledge din na makukuha ninyo kasi may mag-guide sa inyo, may mag-organize pa nung travel ninyo. So, di ba, mas hassle-free siya at mas less siya ng stress kung nasa tamang agency kayo. Kung yung mga agency kasi nadagdag din ng stress, di ba? So, yun yung mga nasa scam. Ayun, guys. So, please be careful lang. And yun nga, kailangan mag-other kayo ng agency. Then, please provide all the documents. If kailangan ng affidavit of support, please mag-asikaso po kayo. Sa amin kasi, here at CN Explore Travel and Tours, we have yung file na kailangan na lang fill upan ng client namin para sa affidavit of support. Provide po kami ng ganyan. We provide support din and orientation din, syempre, para maging smooth and hassle-free nga yung mga clients namin na mag-abroad or magta-travel abroad. Ayan. And ang pinaka-bottom line lang din naman ito is to complete your documents and make sure na legit, syempre, yung process or lahat ng papers na meron kayo. One thing din pala, doon sa sponsor naman, kapag ikaw naman po yung sponsor, may kailangan kang documents na i-prepare. First dito is yung katunayan mo nga or yung means mo naman na i-sponsoran yung i-sponsoran mo. So this time, kailangan mo mag-provide ng certificate of employment mo and bank statement po. And this time, kailangan medyo malaki yung money natin kasi sasagutin mo yung expenses kasi nung kasama mo. So, ayun, and any proof na working ka and may source of income ka here in the Philippines. So, that's it, guys. I hope you like this video, and if you have clarification or further questions pa regarding the sponsorship and then the freelance, you can comment down below yung questions ninyo, and you can also reach us sa aming Facebook account. Mas better yun, guys, kasi nagsasagot talaga kami. Hindi po automated. Kami po mismo talaga yung sumasagot sa inyo dun sa Facebook page. Then, we also have TikTok account. Ayan,
ilalagay ko rin guys yung TikTok account namin. And then we also have website na pwede nyo pong i-search www.cnexplore.online. And if you like this video, please give us a thumbs up, comment, and share this video guys para mas ganahan pa kami na mag-create ng mga videos na useful for you. And that's it. We always make sure you travel safe, fun, and easy.